every time na tatayo tayo rito ay habag lang ng Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sapagkat tayo pong lahat ay sa grasya lamang ng Diyos na bubuhay. At ang pinaka-topic po natin ngayon na tinatakel ay yung Golden Calf Worship in the Postmodern Generation. At nagsimula po ang ating bishop nung first Sunday. Tinalakay niya po yung mismo doon sa Exodus chapter 32. Kung paano yung mga tao po, para maintindihan natin, yung mga Israelita galing sa pagiging alipin. Okay? Pagiging alipin, intention ng Panginoon, natanggalin sila doon sa lugar ng pagkaalipin at dalin sa lupang pangako na malaya. Okay? Pero along the way, habang sila ay papunta roon, maraming nangyari sa buhay. At yung paglalakbay po ay 40 taon. 40 years. So, kung iisa-isahin natin muna, the very intention of God ay talagang lumaya ang tao, ang mga Israelita. Okay? Sa kanilang paglaya, gustong dalhin doon sa lugar na kung saan sagana sa lahat ng bagay. Kaya kung nabasa niyo po yung aklat na Pilgrim Progress, si John Bunyan, so from the city of destruction to Celestial City. Pag sinabing Celestial City, perfect na ito, maganda. Mga kapatid, wala pong iniwan yan sa buhay nating mga tao. Ang mundong ito ay mundo ng kaguluhan. At ang nais ng Diyos, dalhin tayo sa kanyang piling. Kaya nga nasulat yung John chapter 14, verse 1 to 3. Sabi niya, huwag kayong magulumihanan. Ako ay pupunta sa Ama, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan, at kapag okay na, babalik ako at ipagsasama ko kayo. Tayo. Mga kapatid, walang iniwan to sa ating pag-aaralan ngayon. Sapagkat sa paglalakbay ng mga Israelita, makikita natin yung kanilang ugali. Ang ugali ng mga Israelita, matitigas ang ulo, kahit marami ng himala ang nagdaan sa buhay nila, nakakalimutan pa rin ang Diyos. Ganun po. May pagkakaiba ba tayo ron? Parehas din. Tama? So ulitin ko, ang pinag-aaralan natin ngayon ay ito. Ang pinaka-topic ni Bishop ay yun nga. Simula sa lumang tipan, tumulay siya sa Roma. Roma 1:21. Mamaya babasahin ni ni Pastora Dulce. Magpapatulong lang ako magbasa. No? Nahirapan ako magbasa. Romans chapter 1, verse 21 to 25. Yun po, pinanood ko yung kanyang preaching. Kaya may madadagdag lang. Yun din. Okay? Napakahalaga na maintindihan natin, simula sa lumang tipan, tumulay sa bagong tipan, tumutulay din sa ating henerasyon ngayon. Kaya ito yung paalaala, baka tayo ay isa na rin sa mga Israelita na nakaraan, yung mga pag-uugali, yung puso natin, at ma-check yung ating ginagawa. So, ang pinaka-teksto po natin ay Deuteronomy chapter 32, verse 1 to 20. Tatalon tayo sa Romans 1, 21 to 25. Dahil yung salita ng Diyos, gusto nating balikan. Pero alam niyo po ba yan? Yung chapter 32 po, ito po ay awit ni Moises. Awit ito ni Moises na nagpapaalaala
sa kabutihan ng Diyos at sa katigasan ng mga ulo ng mga Israelita. Dahil pasalit-saling lahi, 40 years siyang naglakbay. Could you imagine? Yung mga 20 pababa, yun lang ang nakapasok sa lupang pangako. 20 pataas, namatay ng lahat sa ilang. Bakit? Sa tigas ng ulo. Kaya gustong maintindihan na pag nabasa ito, maalala nila yung kabutihan ng Diyos at mga ugali ng kanilang mga ninuno. Pastor Dolce, please. Ayan, paano ko babasahin? Nahihirapan ako dyan. Kaya mo ba yan? Sige. Diyan na lang. Deuteronomy 32 verse 1 to 20. Sige po. Pakinggan yung unang Pakinggan mo, langit, ang aking sasabihin. Unawain mo, lupa, ang aking bibigkasin. Pumatak nawa gaya ng ulan ang aking ituturo. Ang salita ko naway tulad ng hamog na namumuo. Upang halaway diligin at damoy tumubo. Sapagkat si Yahweh ay aking pupurihin, ang kanyang pangalan ay iyong dakilain. Si Yahweh ang iyong batong tanggulan. Mga gawa niya ay walang kapintasan. Mga pasya niya ay pawang makatarungan. Siya ay Diyos na tapat at makatwiran. Verse 5, Dadapwat ang Israel ay sa kanya ay nagtaksil. Di nakarapat-dapat na mga anak ay ang ituring. Dahil sa pagkakasala nila at ugaling suwain. O mga mangmang at hangal na tao, ganyan ba susuklian ang kabutihan sa inyo ni Yahweh, na inyong ama at sa inyo'y lumikha, at nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa. Verse 7, Alalahanin ninyo ang mga lumipas na panahon, ang mga salinlahi na mga nagdaang taon. Tanungin ninyo ang inyong ama at kanilang sasabihin, pati ang matatanda at kanilang sasaysayin. Nang ipamahagi ng kataas-taasang Diyos ang ipapamanang lupain, nang ang mga bansay kanyang hati-hatiin, mga hangganan nito'y kanyang itinakda ayon sa dami ng mga anak niya. Pagkat ang lahi ni Jacob ay kanyang pinili, sila ang kanyang tagapagmanang lahi. Verse 10, Sa isang disyerto'y sila'y kanyang natagpuan, sa isang lupang tigang at walang naninirahan. Doon sila'y kanyang pinatnubayan, binantayan at do'y inalagaan. Isang inang agila ang kanyang katulad, sila'y mga inakay na tinuruan niyang lumipad. Upang ang Israel ay hindi bumagsak, sinasalo niya ng malalapad niyang pakpak. Verse 12, Si Yahweh lamang ang sa kanila'y pumatnubay. Walang Diyos na banyaga ang sa kanila'y dumang. Verse 13, Kanyang pinagtagumpay sila sa kabrulan. Sila'y kumain ng mga ani sa kabuliran. Nakakuha sila ng pulot sa mga batuhan, nakahukay din ng langis sa lupang tigang. Kanilang mga bakat kambing ay sagana sa gatas, kanilang kawan, trigo at katas ng ubas. Verse 15, Si Jacob na ilog, tumabat lumaki, kataway bumilog. Ang Diyos na lumalang sa kanya'y tinalikuran at itinakwil ang batong tanggulan ng kanyang kaligtasan. Pinanibugho nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyosan. Puot niya'y pinag-alab sa pagsambang kasuklam-suklam. Verse 17, Naghain sila ng handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosan hindi nila alam kung ano. Ngayon lamang dumating mga Diyos na bago na hindi sinamba na kanilang mga lolo. Verse 18, Iniwan ninyo ang batong tanggulan na sa inyo'y nagdalang tao. Kinalimutan ninyo ang Diyos na tunay na sa inyo ay nagbigay buhay. Verse 19, Nang makita ni Yahweh ang ginawa nilang ito, napuspos siya ng galit.
Pud niya'y nag-alimpuyo laban sa mga anak na inari niyang totoo. Verse 20, kaya't ako'y lalayo, ang sabi niya. Kanilang mga dalangin di na diringgin pa. Tignan ko lang ang kanilang sasabitin. Isang lahing suwain, mga anak na taksil. Stop muna tayo rin. Paliwanag natin ng konti. Mga kapatid, ito yung sinulat na awit ni Moises. Ipinapakita rito yung kabuuan ng buhay ng mga tao noong unang panahon. Ito yung mga Israelita. Ipinapakita kung paano sila pinagpala, ipinapakita yung katigasan ng ulo, ipinapakita yung pagtalikod sa Diyos, at yung consequence. Kaya kung babasahin natin, yung Deuteronomy chapter 28, makikita mo ron pag sinunod mo ang Diyos, pagpapala, sa bandang baba, pag sinuway mo ang Diyos, mahirap ang nagiging buhay ng tao. Wala tayong pagkakaiba dyan. Pansinin ninyo, ang mga tao na wala ang Diyos, papalayo sa Diyos, madilim ang patutunguhan. Subalit ang mga taong nakasumpong sa Diyos, kahit simpleng pamumuhay, maayos ang kanilang pamumuhay. Kaya ipinapakita ng kwentong ito, iyan yung salit-saling lahi na gustong ipaabot ng Diyos sa mga Israelita. Pero dahil tayo yung mga Israelita na rin, na yung mga tumanggap kay Kristo ay naging tagapagmana ni Abraham, sinasabi rin dito sa atin sapagkat tayo sa salit-saling lahi, na iiba-iba, nagbabago, at ang karamihan pa nga na ginagawa ng tao, mas naniniwala sa mga kasabihan kaysa sinasabi ng Biblia. Ito po yung buhay natin. Kaya babalikan nyo na lamang yan. Yan yung kwento niyan, yung kabuuan ng buhay ng Israel, yung kabutihan ng Diyos, yung kasalanan ng tao, yung katigasan ng ulo, at yung mga pagpapalang tinanggap nila, pinakita na riyan. So again, tatanong tayo sa bagong tipan, meron bang nagkaganon? Next, bagong tipan, Roma 1:21-25. Romans 1:22. Kahit na kilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarakalan bilang Diyos. Pangit yung mic. Pinasalamatan man. Pangit yung mic. Mic. Andiyan ka ba, mic? Okay. Kahit na kilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarakalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man, sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Verse 22. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagabang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalagan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglikuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha. At siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Yun, mga kapatid. Nakita nyo yan? Tumulay sa bagong tipan. So ilang libong taon na nagdaan bago nakarating sa bagong tipan. At ilang libong taon naman sa bagong tipan sa ating kasalukuyan. Lahat nangyayari nagkakasalin-salin. Yung sinabi diyan na nagumuna sa kahalayan, yung paggawa sa isa't isa. Alam mo ang ibig sabihin diyan kung babasahin niyo yung Biblia? Ito ay patungkol sa homosexuality. Yung mga lalaki ayaw na ng mga babae at ang gusto kapwa lalaki. Yung mga babae naman ayaw na ng lalaki, gusto kapwa babae. Karumal-dumal sa harapan ng Diyos yan.
Kaya yung pinopromote ngayon, hindi natin kayang tanggapin yung same-sex marriage. Kaya tayo magbantay. Papasama na ng pasama ang mundo. Ito yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya itong pinapaliwanag ni Pablo, hindi na bago sapagkat nangyari na nung unang panahon. Kaya nga sabi ni Bishop sa kanya pong pagpapaliwanag, hindi lamang sila nagkasiyahan doon. Nagkaroon na doon ng yung babae at lalaki hindi na mag-asawa, nagpartner. Hindi na lang ipinaliwanag ng tahasan doon, pero kung lalaliman nyo ang pag-aaral, iyon po yun. Ngayon na nangyayari din yun. Na yung naging masahol pa. Kaya nga ginunaw ang Sodoma at Gomora dahil dyan. Anong sabi dyan? Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa. Hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha. Siya ang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, nabanggit ko na ito at babanggitin ko ulit mamaya. Huwag niyong hayaan na yung mga isip natin ay punuin ng kasinungalingan ng mundong ito. Bago pa mangyari yon, punuin natin ng katotohanan ng salita ng Diyos bago mapuno ang ating isip ng kamalian o kasinungalingan ng mundo. Kaya yung mga patalastas, sorry, karamihan dyan kasinungalingan. Yung pagkain ng hotdog ng mga bata, ang akala natin tender juicy, talagang masarap, masama sa kalusugan. Lahat ng ipinopromote, yung mga nisens ramen, kung ipromote ay parang napaka-nutritious. Pero marami nang nagkakasakit ngayon sa kidney at dinadialysis dahil sa mga pagkain na yan. Kaya nga kadugtong dyan ang ating pamahalaan. Bakit pinapayagan ng PAD? Food and drug. Dapat iyan mainam na ating sinusuri bago ipakain sa tao. Kaya minsan mas mainam pa yung sinasabi natin yung iba na ang tingin natin mali pero sumusunod sila sa katotohanan. Yung malinis na pagkain. Mga kapatid, tingnan nyo ngayon. Huwag nyong ihiwalay ang sinabi ng Biblia. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Kami ni Bishop, hindi namin sisisihin ng ibang tao. Kasi kami po ay membro ng media. Mediabetes. Bakit? Tanungin niyo ako. Bakit po? Bakit kami magpinsan, kakakain lang ng ice cream, kalahating galon, uminom pa ng Royal True Orange? Biruin niyo yun? Kung kumain kami ng hotdog, kilo-kilo, binili namin sa Good Earth. Tingnan niyo po ulitin ko yon. Yung ipinopromote ng mundo, kasinungalingan. Kaya pag sinabing ikaw yung mataba, hindi ka maganda, kasinungalingan. Nakapag sinabi lang payat ang maganda, kasinungalingan. Dapat kakabagan nga yung payat. Walang makain. Biro lang. Talagang may payat talagang tao Ano ba ibig ko sabihin dito mga kapatid? Di pa ako makakaalambing Gusto ko munang bigyan ng background to Kasi yun yung topic natin ngayon. Tuloy. Ngayon, baka lumalim pa ako dyan, mas malalim pa. Okay? Ang sabi dyan, mula sa gintong goya hanggang sa makabagong Diyos-Diyosan. Ano ba yun? Okay? Tingnan natin. Sa pasimula, ano yung nasabi dyan? Ang kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan
ay hindi natapos sa panahon ng Israel. Noon ay yumuyuko sila sa gintong Goya at mga ribulto. Ngunit ngayon, marami pa ring sumasamba sa ano? Number 1, sa salapi. Tingnan nyo, maraming pumapatay dahil sa pera. Maraming mali-maliit ang pera, kaya tayo naghihirap. Pero ibang baliktad eh. Mali-maliit ang pera, pero naghihirap tayo. Mali! Sinasamba ng mga taong namumuno, sinasamantala ng ibang mga leader. Hindi naman lahat. Okay? Pero tingnan niyo po anong nangyayari. Kaya sabi nung nasa Facebook, ang ibang lugar walang dagat. Ang ibang lugar walang kabundukan. Ano? Tayo ay mayaman sa natural resources. Tanong, bakit yung ibang lugar, wala ng mga sinabi ko, mayaman? Tama ang mga paggamit at panunungkulan. Sa atin, nasa atin ang lahat. Isa tayo sa pinakamahirap. Bakit? Sinamba ang salapi. Pag sinamba ang salapi, iyan ay anyurin. Mamaya, lalawigan pa natin ng konti iyan. Babalik ko yan. Kaya pera, sa ating modernong kapanahunan, pagsamba rin sa gintong Goya o Diyos-Diyosan. Pangalawa, kasikatan. Ano ang pinaghihirapan ng mga kabataan ngayon ng mga tao? Gustong sumikat. Kahit natapakan ng iba, sumikat lang. Kaya yung iba, hindi sumikat dahil mabuti. Sumikat sa kawalang hiyaan. Tanong nyo lang. Real talk lang po ito. Next. Aliwan o kasiyahan. Hindi ko sinasabing masama ito. Pero sumusobra. Sumusobra. Lahat ng sobra, tama. Ganun ba yun? Lahat ng sobra, tama. May tama. Sobra ka nagpaganda. Nagpalagay ka ng pisngi na magang ilong mo. Medyo manipis ng konti point mo, nagpatusok, iyon. Tumambok. Lumobo. Naging cancerous. Binigyan ka na nga ng magandang hubog ng katawan, dinagdagan mo pa. Nagpa-liposuction, namatay. Di ba yung ginaganon? Mga kapatid, bakit? Gustong sumikat. Ayan, yung kasiyahan sa buhay, hindi maintindihan. Ang sobra pala, pagsamba rin sa Diyos-Diyosan. Kasi yung mga unat, magpapatuwid ng buhok. Magpapariban. Paplantsahin ng napakatagal. Umabot ng 5 oras, nasunog. Kasalanan mo kung pumangit ka. Anak ko po, Panginoon ko, kasi doon sila masaya. Ba't natatawa kayo? Totoo lang to. Ayoko kasi parehas tayo rito, habang piniprepare ko ito, ako nakikita ko rin yung sarili ko. Okay? Dagdag pa. Sarili. Saan nakatuloy ang mga tao ngayon? Lalo na pag mga artista, puros nakasentro sa sarili. Inuuna ang sarili. Mga kapatid, ang sobrang nakasentro sa sarili, Diyos-Diyosan din. Naipaliwanag ko na. Mamaya pa dapat yan eh. Pero ulitin ko yan. Relasyon. Bakit mo, pastor, relasyon? Sinabi ng Panginoon, ang sino mang umibig ng higit sa Diyos, maging sa iyong asawa at anak, kasalanan din eh. Hindi ko sinasabing huwag niyong mahalin, Raymart. Hindi ko sinasabing huwag mo mahalin si May. Baka ma-miscontext, ma-misquote mo ako rito.
Ang ibig ko lang sabihin dito, masobrahan. At meron tayo dito sa atin, dito. Sorry po sa tatamaan. Bukod sa sarili, yung sinasabing relasyon. Bakit? Kung kailan ka dapat nagkaroon ng relasyon, dapat mas lalo kang magkumapit sa Diyos. Bato-bato sa langit, wala akong gustong patamaan. Pagpapaalala lang. Marami nang na-develop si Bishop na mga kabataan. Nasaan na sila? Nag-asawa, awanin. Sabi ng mga Ilocano. Diyan, makita mo eh. Naintindi mo siya nasabi ko? Hindi na natin nakikita ngayon. Huwag ko nang isa-isahin. Alam nyo na kung sino-sino yun. Baka naman busy lang sila. Imbis na magkumapit sa Diyos, nakalimutan. Dahil nagkaroon ng relasyon. Kaya bato-bato sa langit, yung mga kababaihan dyan, mga kabataan dyan, pag nagkaroon kayo ng boyfriend, nung nagkaroon na ng boyfriend, nakalimutan na si Lord. At ang sinasamba kita. Boyfriend na palang sinasamba. Bakit tinahawakan mo ang buhok niyan? Wala pa namang boyfriend yan eh. Okay. Trabaho! Pasensya na kayo, medyo mahaba-haba ito. Tingnan nyo. Pastor, ipag-pray nyo po ako na magkaroon ako ng trabaho para makatulong po ako sa church, makatulong ako sa kapatid ko, makatulong ako sa nanay ko, makatulong ako sa mga kamag-anak ko. Nung nagkatrabaho, nawala na. Yan. Umiyak tuloy yung bata kasi wala pang trabaho. Mga kapatid, pwede maging Diyos-Diyosin yan. Tuloy natin. Teknolohiya! Mamaya, Papa, lalaliman pa natin yan. Ano yung mga technology yan? Marami yan. Isa pa lang yung cellphone. Noong araw, may panahon ang lahat ng tao. Pagdating ng alas 6 dahil may orasyon, pag hindi ka umakit ng bahay, papaluin ka ng lola mo. Dahil mananalangin. Ngayon, tirik na ang mata ng nanay mo, ng mami mo, ng daddy mo, anak, kakain na, wait lang. Pinapakita lang po natin yung mga Diyos-Diyosan na yan. Okay. Sa Deuteronomy, ano po? Inawit ni Moises ang katigasan ng ulo ng Israel at kung papaano nila tinalikuran ng Diyos matapos silang pagpalain. Sa Roma, ano naman ang sinabi? Sa Roma, ipinakita ni Pablo na ang mga tao ay patuloy pa rin nagpapalit sa kaluwalhatian ng Diyos para sambahin ang nilalang kaysa manlilikha. Sa panahon natin ngayon, mas lalo nang tumindi yan. Imbis na yung lumalang ang ating sambahin, yung nilalang na. Huwag na tayong lumayo, yung mga kabataan. Halos sambahin na yung mga Korean actor, yung mga talagang nagpapakamatay. Pero sa church, patay na patay. Daming picture na, bato-bato sa langit. Tamaan, aray. Okay. Ano sunod? Ano sunod? Nagbago man ang anyo ng gintong guya, pareho pa rin ang problema ng puso. Pareho pa. Ganun pa rin. Kaya yung mga nanalangin, na biro lang naman na totoo, habang ikaw ay ano ba yun? Yung nagnonobena, dahil pagod na, anong sabi ng incheck? Pareho rin. Pareho rin. Pareho na. Bakit? Hindi nagbago ang puso, pareho pa rin. Next. Ano kaya? Maikling kwento lang. Maikling background lang. Bago namatay si Moises, iniutos ng Diyos na gumawa siya ng awit bilang paalaala at saksi laban sa Israel. Dahil ang mga Israel nga, matitigas ang ulo. Tanong,
Ang address ba niyan sa Israel lang? Eh sabi nga ng Galatians 3:29, ang lahat ng kumilala kay Kristo ay tagapagmana rin na kamukha ni Abraham. Eh ngayon kung tayong tagapagmana, itinuturing tayong mga Israelita. O hindi, nakatukoy din sa atin yan. O, anong sinabi ng Deuteronomy 31:19-21? Kaya isinulat ang awiting ito at ituro sa bansang Israel upang maging tagapagpaalala sa kanila. Kapag nadala ko na sila sa lupaing mayaman at sagana. Tingnan niyo po yung intensyon ng Diyos. Gusto tayong maging sagana sa lahat ng bagay tulad ng aking pangako sa kanilang mga ninuno, mamumuhay na sila ng sagana at tiwasay. Ngunit sasamba sila at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Tatalikod sila at sisira sa aming kasunduan. Tingnan nyo, alam na ng Diyos. Sa atin din nangyayari ito. Nangyayari ito sa atin. Kung dumating na sa kanila ang matinding kahirapan at kaguluhan, ang awit na ito ay siyang susumbat sa kanila sapagkat matatanim ito sa isipan ng magiging lahi nila, hindi ko pa sila nadadala sa lugar na ibinigay ko sa kanila. At ano yon? Ang kanilang, ano yan? Binabalak. Ibigay ko sa kanila ang alam ko na sa kanilang, ayon. Kung ano yung binabalak ng mga tao, alam na ng Diyos. Kaya mga kapatid, nababasa ng Diyos ang ating isip. Tanong nyo kaya sa inyong sarili. Tuloy natin yan. Ito, layunin ng awit. Ipaalala ang katapatan ng Diyos. Yung sinabi ko kanina. Ilantad ang katigasan ng ulo o ng puso ng Israel. Mga kapatid, kaya yung awit sa binabasa natin, actually, prayer yan. Yung iba niyang prayer, psalter, prayer. Okay? Balaan sila laban sa maling pagsamba. Kaya yung Biblia, pag may nababasa kayo, huwag ninyong isang tabi. May tinuturo po sa atin. Bagamat nakita nila yung paghahati ng dagat na pula. Okay? Himala talaga yan. Nangyari talaga yan. Nakalimutan pa na nila ang Diyos. Nakakain sila ng special na pagkain galing sa langit. Ang tawagin mana, mula sa langit. Nakalimutan pa rin ang Diyos. Paggabay ng Diyos sa ilang. Yung paggabay ng Diyos sa ilang, napakatindi, kakaiba. Pag tanghaling tapat, may payong sila, ulap. Dahil disyerto, pag wala kang ulap sa disyerto, masusunog ka. Kaya yun yung gabay ng Diyos. Sa gabi naman, wala namang miralgo. Kaya may haliging apoy. Ganyan po ang Diyos. Mga kapatid, paano ang application sa ating buhay niyan? Mamaya na. Nangyayari din sa atin yan. Patuloy pa rin silang lumayo sa Diyos. Nakakalungkot, Iyan po yan. Pangunahing kaisipan. Isipin natin, kapag nakalimutan ng tao ang manlilikha, sigurado, sasambahin niya ang nilalang. Kapag hindi natin nakilala ang Diyos, gumagawa na ng mga nilikha na sinasamba. Nangyayari ba to? Doon sa pinanggalingan natin, ang dami nga Bago ka pumasok ng simbahan may dalawang anghel doon Sasawsaw ka munang ganyan, saka ka maggaganon Pagdating doon sa altar, ang dami pa rin Ang sabi nila, katuwiran ng mga nandoon, hindi naman sinasamba. Pero tanungin mo yung mga taong nagpapasok doon, sinasamba. Tingnan yung panlilinlang ni Satanas. Okay, tuloy. Ayan. Sa Deuteronomy chapter 32, 1-6, pero basahin na lang natin yung 6. Pinagpala at inalagaan ng Diyos ang Israel bilang kanyang bayan, ngunit naging suwail sila. Deuteronomy chapter 32 verse 6, ganito ba ninyo gagantihan ang Panginoon? Mga kapatid, paano nyo naranasan ng Diyos? Paano natin ginagantihan ng Diyos?
Hindi ko alam, kayo ang nakakaalam. Okay? Pangalawa, Roma 1:21, sapagkat bagamat nakilala nila ang Diyos, hindi nila siya niluwalhati bilang Diyos. Maraming tao ngayon, sinabi kilala ang Diyos. Maraming tao ngayon, halos lahat ng tao ngayon, kilala ang Diyos. Pero ang tanong, niluluwalhati ba ang Diyos? Yun ang naman itanong. Nakita? Kaya ang punto dyan, number 1, sulat yun. Yun ang punto. Kilala nila ang Diyos, ngunit tinalikuran nila ito. Sila lang ba ito? Tayo rin eh. Kilala natin ang Diyos, ngunit kadalasan tinatalikuran natin ang Diyos. Mga kapatid, babala. Okay. Ano ngayon ang mga susunod? Nakita nila ang mga himala. Nakita nila ang pagliligtas, kung paano sila niligtas ng Diyos. Nakita nila ang provisyon ng Diyos doon sa ilang. At ano pa, mga kapatid, dinaanan din natin yan. Marami ng himala sa buhay natin ng Diyos, pero ang nakakalungkot, nakakalimutan pa rin natin ng Diyos. Nailigtas na tayo ng Panginoon, pero ang kadalasan, mas inuuna pa natin ang mga gawain sa labas kaysa sa Diyos. Marami ng provision na nagdaan sa buhay natin. Marami na tayong mga kahirapang pinagdaanan. Pero, minsan, nakakalimutan pa rin natin ang Diyos. Kaya po, ano yon? Ngunit nanatiling matigas ang kanilang puso. Hello, nananawagan tayo. Sana po ang puso natin ay huwag nating pagmatigasin sa Diyos. Kaya dapat po tayo ay patuloy na tumawag, sumamba sa ating Diyos na buhay. Ito na yung iisa-isahin ko sana eh. Pero ito na po. Ayan. Application sa buhay natin. Marami ring tao ngayon ang may alam tungkol sa Diyos, ngunit ayaw sumunod. Dahil kung sumusunod sila, baka hindi tayo kasya rito. Tingnan nyo, makakatapos nyo lang magkaroon ng feeding. Magkaroon ba kayo ng feeding? Ministry. Nakita ko, natutuwa ako na may nagla-live, saan kayo nagpunta? Ang sisipag ninyo. Tanong, ilan ang sumama sa inyo rito ngayon? Diba? Mas madali pang ayain sa sinihan ang tao kaysa simbahan. Real talk lang. Kaya may alam tungkol sa Diyos yung mga taong yan, pero ayaw sumunod. Salamat sa inyo, nandiyan kayo. Okay, nagsisimba, ngunit mas mahal ang sanlibutan. Totoo ba ito? Huwag nyo na akong sagutin. Kayo na lang ang sumagot. Nakakaalam ng Biblia, ngunit hindi sa buhay. Bato-bato sa langit, lahat tayo yan. Minsan din natin batupad yung sinasabi sa Biblia. Kaya maraming pagtuturo. Ito po ay pagpapaalala na lamang. Dinaanan na to ni Bishop. Ang modernong gintong guya ngayon ay sinabi ko na kanina, pera. Ipinagpapalit lagi ang Diyos sa pera. Sana wag po tayo. Ipinagpapalit ang Diyos sa cellphone. Bakit? Mamaya ipapaliwanag natin. Tumunog lang ng konti ang cellphone. Talagang para kang nakukuryente. Pero pag halika na, tayo mananalangin, mamaya na. Okay? Social media. Nako, walang tigil sa kagaganon. 3 oras na ayaw pong tumigil, kaya nung natapos na gumaganon pa rin. Parang yung gumaganon. Okay. Trabaho, inulit pa. Ayan po, relasyon. Yan yung mga sinabi ko kanina. Sarili. Mga kapatid, anumang mas mahal natin kaysa sa Diyos, nagiging Diyos-Diyosan. Kaya, huwag niyong isipin na kapag may mahal ka sa sarili mo, baka naaagaw na yun sa Diyos. Okay? Tuloy. Ilustrasyon lang naman to.
hindi man ribulto ang hawak ng tao ngayon, maaring ang puso naman niya ay nakakadena sa kayamanan o makamundong bagay. Ang Diyos-Diyosan ay hindi lang nasa altar, minsan nasa puso. Kaya pakicheck ang ating puso. Baka nandyan yung Diyos-Diyosan. Wala na doon na nakalagay sa altar. Nandyan na pala sa puso natin. Next. Okay. Huwag na nating basahin yan. Binasa na kanina. Ang pinupunto lang dyan, kanyang pinabayaan ang Diyos na sa kanya'y lumalang. Yun yung pinupunto dyan. Minsan sa buhay natin, napapabayaan natin ang Diyos. Aminin natin at hindi. Mas malaga sa atin yung ibang bagay. Kaya, pangalawang punto, iniwan nila ang bato ng kanilang kaligtasan. Alam niyo po, yung mga nangyayari sa lumang tipan, may kaugnayan sa atin ngayon. Ito, mamaya, ipapaliwanag pa rin yan. Iniwan nila yung bato. Sino ba yung bato? Si Kristo. Kaya nung pukpukin ni Moises, yung bato na naglabas ng tubig. Okay? Si Kristo yun. At kung babasahin niyo yung John chapter 4, sabi ng Panginoon doon sa babaeng Samaritana, kung nalalaman mo lang kung sino yung humihingi sa'yo ng tubig, ay sasabihin mo pang, ikaw ang ihingi ng tubig sa kanya sapagkat siya ang tubig ng buhay. Kaya nung lumabas ang tubig sa bato, sumisimbolo ito sa tubig ng buhay ni Kristo. Kaya sa ating kapanahunan, ang tubig ay buhay. Ang tubig ay paglilinis. Maraming simbolo ang tubig. Tayo ay nagiging malinis, nagiging mabago, nagiging presko kung tayo ay nakakapaligo, nakakainom. At ang lahat ng yan, ginagawa sa atin ng Panginoon. Nililinis tayo, pinirefresh ang ating buhay, binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Siya yun. Pero anong ginawa ng mga Israelita? Itinakwil. Mga kapatid, yan ang puntong pangalawa. Kaya, nang yumaman at guminhawa ang Israel, nakalimutan nila ang Diyos. Hello! Gayon din naman tayo, kapag tayo pinagpapala ng Diyos, nakakalimutan natin yung pinanggalingan ng ating pagpapala. Kaya ang kasunod, pagpapalo. Pagpapala, pagpapalo. Anong gusto nyo? Lord, gusto ko pagpapala lang, ayoko ng pagpapalo. Sumunod ka. Okay? Sa halip na magpasalamat, naging mapagbata sila. Nakalimutan nila ang alin? Kung sino ang naglagtas sa kanila. Nakalimutan nila kung sino ang nag-ingat sa kanila. Nakalimutan nila kung sino ang nagbagay o nagbigay ng lahat. Mga kapatid, naramdaman na rin natin ito. Niligtas tayo ng Panginoon sa tunay na kapahamakan. Tayo ay iningatan ng Diyos sa maraming bagay. Tayo ay binigyan ng lahat nating pangangailangan, pero nakakalimutan pa rin natin ang ating Panginoon. Sana wag na po. Okay, ang bato ay tumutukoy sa Diyos bilang matatag, matibay na at tagapagligtas. Mga kapatid, huwag nating baliwalaan. Kaya nung sinabi ni Kristo kay Pedro, Pedro, sa batong ito, aking itatayo ang aking iglesia. Mga kapatid, mali lang ang pagkaintindi ng ibang samahan dyan. Maling-mali ang pagkaintindi dyan. Dahil ang batong yan si Kristo, na yung tumatawag kay Kristo, ay nagkakaroon ng buhay sapagkat siya ang tubig ng buhay, siya ang ilaw ng buhay, siya ang ating pagkabuhay. Kahit na tayo namatay, muling mabubuhay ang nagtitiwala kay Kristo. Ayaw niyong mabuhay, ako na lang. Palapakan niyo ang ating Panginoon. Next. Ngunit, ipinagpalit nila ang tunay na Diyos sa walang kabuluhang Diyos-Diyosan. Mga kapatid, hindi lang tayo aware, pinagpapalit na pala natin ang Diyos sa mga bagay dito sa mundong ito. Pero salamat dahil nandito kayo.
Nandito kayo para makinig ng salita ng Diyos. Nandito kayo para matuto. Baka doon sa Norsagay lang yun. Na kapag may nagpipreach dahil malamig, tulog na. Nung natapos na ng benediction, saka nagising. Kaya nung nagtanong, ano ang pinag-aralan natin? Ewan ko sa iyo. Hello! Andiyan pa ba kayo? Sino ang nagligtas sa inyo? Lakasan niyo! Sinong nagligtas sa inyo? Sino nag-iingat sa inyo? Sino ang nagbigay ng lahat sa inyo? Yung trabaho ko. Si Kristo, mga kapatid. Tuloy natin. Napakaganda. Pangalawang punto, Romans 1:23. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, mga ibon, mga hayop na lumalakad at mga hayop na gumagapang. Nangyayari ba ito? Nangyayari pa rin ngayon. Anong punto dyan? Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Saan? Saan natin pinagpalit? Connection na ito sa pagtalo natin sa Roma. Pinagpalit sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nagngangaral din si Pablo. Okay? Ito ang kasalanan ng tao. Ano ba yung kasalanan ng tao? Ipinagpalit ang katotohanan sa kasinungalingan. Mga kapatid, mag-ingat po kayo sa mundong ito ngayon. Napakaraming kasinungalingan. Kaya po, magtiyaga kayo pag nagtuturo si Bishop. Magtiyaga kayo pag nagtuturo si Pastor Bal. Magtiyaga kayo pag nagtuturo si Pastora Dulce. Magtiyaga kayo pag nagtuturo ang mga leader ninyo. Bakit? Tayo ay pupunuin ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sana po huwag yung mundo. Ang manlilika sa halip, ang manlilika sa nilikha o nilalang. Ipinagpalit ang manlilika sa nilalang. Nangyayari po talaga ito, mga kapatid. Paulit-ulit na sinasabi natin. Ano application sa buhay natin? Marami ngayon ang mas nagtitiwala sa pera kaysa sa Diyos. Tama, mali? May tama. Real talk lang. Alin ang mas mahalaga? Diyos o pera? Pera o bayog? Kwarta o kahon? Pera na lang po. Anong ibig sabihin natin dyan? Magtiwala tayo sa Diyos. Mas umaasa sa tao kaysa sa Diyos. Inuunang pupuntahan yung mga politiko. Punta tayo kay mayor, kay konsihal, kay vice mayor, kay governor. Imbis na pumunta muna sa Diyos. Nangyayari po ito. Mas abala sa cellphone kaysa sa pananalangin. Wala niyan dito sa may kawayan. Doon lang sa amin yan. Dahil dito mapanalingin ninyo mga kapatiran dito. Lahat umaaten. Lahat umaaten. Hindi maka-amen. Abala sa cellphone, pero sa cellphone, abala. Oy, wala akong pinapatamaan. Hindi ko alam kung anong buhay nyo. Pero kung kinakalibit kayo ni Lord, parehas lang tayo. Okay? Mas inuuna ang kasikatan kaysa kabanalan. Nangyayari ba ito? Nangyayari. Hindi kailangang yumuko sa ribulto upang maging idolatria. Kapag may mas mahal tayo kaysa sa Diyos, iyon ang ating sinasamba. Kaya mag-ingat tayo kung ano yung mga pinagagawa natin. Kapag mas mahalaga na sa Diyos yan, Diyos na yan. Goyang ginto na yan sa ating kapanahunan ngayon. Mga kapatid, tuloy, ilustrasyon lang. May mga taong hindi makapagbasa ng Biblia ng 10 minuto. Pero kayang mag-scroll sa cellphone ng ilang oras. Tama, mali? Aray. Kasama ako. Akala nyo ba pag nagpipreach hindi rin kami tinatamaan? Nache-check din kami. Uy, oo nga, Napapadalas ang bukas ng panayang ganyan. Kasi pag nasa cellphone ka na, variety na. Kaya nga hindi na uso TV ngayon Channel 7, Channel 5, Channel 2 lang ang mapapanood mo. Samantalang doon sa cellphone, scroll ka na scroll. Napunta ka ng Mindanao, napunta ka ng Senado, napunta ka ng Belgium, napunta ka ng Amerika habang nagaganon ka. Napunta ka sa buong mundo na wala ka kay Lord. Napunta sa kwarto ng may kwarto. Napunta sa kwarto ng may kwarto, sabi ng ganon. Mga kapatid, totohanan lang.
Ilang oras kayo nasa harap ng cellphone? Ilan? Isa? Dalawa? Tatlo? Umami na kayo. Isang buong maghapon. Simple lang to. Ginunta ko lang yung sinabi ni Bishop. Pero ang tanong, ang sagot, totoo ba? Kung totoo, simula na kayo ngayon. Magbuklat naman kayo ng Biblia. Alam nyo, si Bishop, nakakita ko yung buhay niya, napakalaki ng pinagbago. Kaya nakaka-influensya siya. Yung aming pinsan dati na hindi rin ganyan, ganyan na ngayon eh. Araw-araw yun, madaling araw pagising na, nagbabasa ng Biblia. Alam nyo, ang kasarapan pala ha, pag hindi nyo tinesting at hindi nyo inugali, walang kwenta sa inyo ang Biblia. Pero, habang pala nananalangin ka at nagbabasa ka ng Biblia, nasasabi ka doon sa sunod na kabanata. Kasi wala kang ipapanalangin na mabuti, na galing sa prinsipyo ng Diyos kung wala kang salita ng Diyos na binabasa. Hindi mo pwede nga pagpe-pray mo lang, Lord, yung mali-maleta, ibalik na. Kinabukasan, yun na naman, Lord, yung mali-maleta, ibalik na. Yung ibang bagay naman, yung mga katuwiran ng Diyos. Kaya habang nagbabasa ka, ako po, hindi ubrang manalangin nang wala kang binasa. Bakit? Doon sa binasa mo, doon ka kakausapin ni Lord. Hello? Hello, PLDT? Andiyan pa ba kayo? Gusto niyo na pababain dito, sasama ng tingin niyo sa akin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Subukan niyo! Subukan niyo mga kapatid. Simulan niyo sa aklat ni Juan. Kasi ang Juan, nagpapakita ng buhay, ng liwanag, at ng pag-ibig. Light, light, and love. Doon niyo simulan. Juan! Hindi huwag ha, Juan. Hindi huwag. Juan. Bagong tipan. Subukan nyo lang. Subukan nyo. Oh, di ba hindi ako makalis dito? Ipinapakita nito kung ano talaga ang mahalaga sa puso. Again, kung ano ang inuuna natin, iyon yung mahalaga sa atin, iyon yung ating diniyodiyos. Kaya sana, balik natin, paano ba pagbalik nito? Okay. Roman 1:21-25, ayon kay Pablo, naging walang kabuluhan ang kanilang pag-iisip. Umitim ang kanilang puso. Bakit umitim? Lalong pag wala ka sa Diyos talaga, iitim ang puso mo. At sumamba sila sa nilalang. Okay? Pangatlong punto. Ang idolatriya ay nagdudulot ng spiritual na kadiliman. Tandaan nyo, pagka hindi Diyos ang inyong sinasamba, padilim ng padilim ang buhay nyo. Yan po ang mangyayari. Next, kapag itinakwil ng tao ang Diyos, unti-unting magdidilim o dumidilim ang kanyang spiritual na buhay. Gusto nyo ba yon? Palay ko naman ayaw nyo yan. Okay, ganito ang pangyayari sa Israel. Ano ba yung pangyayari sa Israel? Paulit-ulit silang nagkasala hanggang dumating ang paghatol ng Diyos. Mga kapatid, baka kung pag humatol na ang Panginoon, lahat sa atin, kamukha ni Noah, nung humatol na ang Diyos, wala na. Yung nasa daon na lang ang naligtas. Nung humatol ang Panginoon sa Sodom at Gomorrah, wala na. Si Lot na lang at ang kanyang asawa. Mayroon bang anak na kasama? Hindi nyo nabasa? Okay, mga kapatid, huwag na nating hintayin yun. Kaya dapat, ngayon pa lang, makita na natin ang tunay nating pagsamba sa Diyos. Ilustrasyon, simple lang ito. Ang kompas na walang tamang direksyon ay maliligaw. Ganito rin ang buhay ng taong walang Diyos. Ang kompas, kahit saan ka magpunta, hindi ka mawawala dahil nakaturo yan sa north. Ang tao na mayroong Biblia at may Diyos, lagi nakaturo sa langit yan. Hindi ka maiimpyerno. Okay? Pag sa impyerno ka napunta, mali ang iyong kompas. Hindi ang Diyos. Okay? Simple lang.
Sinasamba nila at pinaglilingkuran ang nilalang kaysa nilalang. Roman 1:25. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ang kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat purihin at magpakailanman. Amen. Yan, pinapakita lang po yan. Anong pangatlong punto? Ang Diyos lamang ang dapat papurihan at sambahin. Okay? Ang Diyos lamang ang karapat dapat na sambahin. Mga kapatid, Diyos lamang ang karapat dapat nating sambahin. At iyan ang sinasamba ng TLCFCCIII. Si Kristo lang ang sinasamba natin dito. Okay? Hindi nyo dapat kaming sambahin. Baka may uurin sapagkat ang sinasamba natin dito ay si Kristo. Okay? Lahat ng tao ay may sinasamba. Ang tanong, sino may sinasamba natin? Sino ang naghahari sa puso mo? Tanong lang yan. Huwag na ako. Tanong ko lang po. Kayo na sumagot. Sino naghahari sa puso nyo ngayon? Kayo lang ang nakakaalam yan at ang Diyos kung sino talaga naghahari sa puso nyo. Okay? Kaya dapat po makita natin yan. Kung sino naghahari sa puso natin. Next. Ang Diyos lamang ang karapat dapat sambahin talaga natin. Inuulit-ulit, mga kapatid. Christ-centered application. Ano yung Christ-centered application? Ang Israel ay nabigo. Ngunit dumating si Jesucristo. Ayan, tumalo na tayo bilang perpektong anak. Okay? Una, kung saan ang tao ay naging suwael, tayo yan. Pero si Kristo ay naging masunurin sa Diyos. Kaya ang sabi niya, not my will, but your will be done. Ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko, Ama, ang masunod. Ang tanong, ang sagot, sino ang nasusunod sa puso ninyo? Huwag nyo na akong sagutin. Kayo nang nakakalam yan. Diba, Emerson? Okay. Kung saan ang tao ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, tinapatan ni Kristo. Si Kristo ay sumamba ng tapat sa Diyos Ama. Kaya yung mga ginawa na yan ni Kristo, may pahimakas na sa atin yan. Kaya niya ginawa yan, anong gusto ni Kristo? Si Kristo ay dumating upang ano? Patawarin ang kasalanan natin. Binuhay mo yan? Hindi tayong gumawa, si Kristo. Kaya tayo huwag magmalaki dahil makasalanan tayo. Pinatawad lang tayo. Pangalawa, ibinalik tayo sa tunay na pagsamba. Kaya, ngayon malaya tayo. Ito yung tunay na pagsamba. Nung araw, may mga estasyon kaming pinupuntahan ni Pinsan Yung mga estasyon. Nakabawat estasyon ng paghihirap ni Kristo. Ribulto ang pinupuntahan namin. Sino nakapunta rin sa grotto? Sa grotto nakapunta ka na? Pero pupunta ka pa rin sa kuweba, may nakalibing daw na nakalabas ang kamay, tatakutin ka pa. Patawarin tayo ng Panginoon. Ibinalik tayo sa tunay na pagsamba. Noon punas ng punas sa berhen. Ay, nako, punas ng punas. Dahil mabango, nilagyan ng pabango. Yung sunod, may ketong pala. Ayun, nahawa. Si Kristo po, dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. Okay? Iniligtas tayo mula sa mga Diyos-Diyosan, idolatry. Yan ang ginawa sa atin ng Diyos. Mga kapatid, may magpapalaki ba tayo? Dumating si Kristo para patawarin tayo sa kasalanan. Dumating si Kristo para ibalik tayo sa tunay na pagsamba. Dumating si Kristo para iligtas tayo sa mga Diyos-Diyosan. Ito yung ginagawa natin ngayon. Kaya marami ng tao ngayon, pag pinagsama-sama mo ang mga born-again Christian, magugulat sila. Napakarain na pala. Bagamat tayo kakaunti-kaunti lang na ganito. Biruin niyo po, evangelical churches sa buong Pilipinas, 175,000 churches. Independent churches, more than 20,000 churches. Bukod pa dyan yung mga mainline Protestant. Gano'ng karaming tao yan. Kaya huwag kayong magtaka na darating ang panahon
Pag nagsama-sama tayo, higit pa tayo sa mga taong hindi tunay na kumikilala sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Matatapos na. Bishop, nakailang isang oras na ba ako? Wala pa. Wala pa, no? Dadagdagan ko pa. Malapit na, Bishop. Alam kong, conclusion na nga eh. Iniintay ninyo. Tagal naman, mag-conclusion na. Dali mo. Pastor Joe, ang tagal mo eh. Ako naiinip na. Ito na. Conclusion na. Ayan. Ang gintong Goya ay buhay pa rin ngayon. Hindi man sa anyong rebulto, kundi sa puso ng tao. Check your heart. Ako ba ay sumasamba sa pera? Check. O ekes. Ako ba ay sumasamba sa sarili ko? Check. O ekes. Ako ba ay sumasamba sa relasyon ko? Check. O ekes. Ako ba ay nakasalali sa kasikatan? Check. O ekes. Bahala na kayo. Yan na po yan. Ang parehong katigasan ng puso ng Israel ay nakikita pa rin ngayon. Bakit? Nakakakilala sa Diyos, ngunit tumatalikod. Akala natin noong unang panahon lang yan. Marami ngayon tumatalikod sa Diyos at sana wag mangyari sa atin. Pangalawa, pinagpapala, ngunit nakakalimot. Hello? Andyan ba kayo? Andyan. Nakakalimot ba kayo kay Lord? Alam niyo po, hindi naman sa katulad dito. Isang uri, ito parang kabanantipan eh. Ganito ang kabanantipan, oh. May mga kirubin sana dito, ano? Para pag binuksan mo, lumalabas din yung presensya ng Panginoon, ano? Ito po ay lagayan kung ano man yung ipinapasaya ng puso ninyo. Dahil sa pamamagitan yan, okay, hindi tayo nakakalimot kay Lord. Nakakapagpatuloy tayo sa paglilingkod. Biruin nyo, kung ang pastor natin, si Bishop Reden, kukuha ng sweldo, ng panggasolina, kulang yan. Kaya, tingnan nyo yung puso. Hindi lang yung pusa dyan. Yung puso. Kung paano nagsasakripisyo ang ating leader. Nagpupunta rito, magkano ang diesel? Nagpupunta rito, pinapakain nyo, salamat. Isama nyo ako. Ha? Pabalik-balik siya. Wala siyang sweldo. Siya pa ang nagbibigay sa church. Kaya naman pinagpapala sila. Idaloy nyo sa akin. Hoy! Idaloy nyo sa akin. Okay? Pinagpapala! Ngunit, di nakakalimot. Mga kapatid, pag pinagpala kayo, alalahanin nyo rin ng Diyos. Pangatlo, sinasamba ang nilalang kaysa lumalang. Paulit-ulit. Mga kapatid, paulit-ulit ko rin sasabihin sa inyo. Sasambahin natin sa espiritu at katotohanan ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga, anong sabi ng Biblia? Ano man ang hingin natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ipagkakaloob ng Amang nasa langit kung ano man yung mga pangangailangan natin. Hindi sinasabing wants, pangangailangan. Yung mga kailangan natin. Ano yung kailangan natin? Pagkain. Ano pa? Pampers sa may mga anak. Damit. Bahay. Magkakaroon ka na. Pagpapalain ka ng Diyos. Okay? Salamat sa Panginoon. Hamon na lang para sa atin mga kapatid at dito na magtatapos. Ano ang pumapalit sa Diyos sa puso mo? Huwag nyo na akong sagutin. Kayo na lang yan. Anong pumapalit? I-check ninyo. Pag inilista ninyo, Lord, tulungan mo ko ma-overcome ko ito. Mapagtagumpayan ko ito. Ito pong tanong na ito ay para sa ating lahat. Pangalawang tanong. Ano ang mas mahalaga kaysa kay Kristo? Ilagay nyo uli. Ang mahalaga sa akin ay yung ganito eh. Isulat mo, ipanalangin mo. Pangatlo, ano ang higit mong pinagtitiwalaan kaysa sa Diyos? Kayo na rin ang sumagot. Kung ang pinagtitiwalaan mo yung mga nasa paligid mo, nasa gobyerno, nasa ibang bansa, kamag-anak mo, magulang mo, unahin mo ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang gintong guya sa ating kapanahunan ay hindi na rebulto.
Ang gintong guya sa ating kapanahunan, sinabi ko na kanina, pera, kasikatan, trabaho, sarili, ano pa? Relasyon. Kaya ang gintong guya ngayon, hindi nyo na makikita, hindi na namin hihingin ng inyong mga hikaw at inyong mga singsing at aming ihuhulma. Ang hihingin namin ngayon, ang puso nyo ay maging tapat sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Thank you. Sarap ng itingin niyo. Tapos na ako si Pastor Joe, pero hindi pa po ako tapos. Ayan, sino po dito naiinip na? Wala na mga amin eh. Yung bagay na yon ang naging, natandaan niyo po yung unang napag-aralan po natin, naging catalyst. Ano yung ibig sabihin ng catalyst? Kumbaga, yun ang naging entablado para ang Deuteronomy chapter 32 ay mailarawan ang kalagayan po ng buhay at pagsamba ng tao noon at inuulit po natin ngayon. Malinaw po yan. Yung susunod pong mga tagapagsalita, ang assignment po nila ay ang prophetic warning mula sa chapter 32. Tapos tatawid po yan kay Jeremiah at Isaiah. Isaiah and Jeremiah. So usap na lang si Pastor Val at saka si Pastor Dulce, sino doon ang kanilang tatalakayin. Yun po ay kadugtong, parallel po yan. No? Bakit kailangan po natin pong talakayin ito? In the year and in the age of social media, mga kapatid, pag sinabing social media, hindi po kailangan ng context. Pag sinabi pong social media, open for everyone yan. Kaya kapag ikaw ay naglagay ng isang, halimbawa, pahayag, may magpapahayag din. Kasi nasa social ka na. Ibig sabihin, ipinaalam mo sa buong mundo na ito ang laman ng puso mo at ito ang gusto mong ipahayag. Hindi ka naman nila tatanungin ano bang konteksto mo. From where you are going and from where you came from. Saan ka ba nagmula at saan ka ba patutungo? Hindi po yan ang konteksto ng social media. Kaya napakadelikado na magjo-join ka sa isang forum or fora na hindi po natin kinikilatis o sinisiyasat ang ating intensyon at layunin. Sabi nga ng kasabihan, for all intents and purposes. Okay? So narinig po natin mula sa atin pong tagapagpahayag sa araw na ito, ang Pastor Joe Rojas. Tama po yung sinabi niya. May mga bagay na meron kami mga pinagdaanan na bagamat hindi po naging maganda sa aming physical na pangangatawan, pero dahil nga meron po kaming kalayaan para pumili at dahil nga sa kabataan wala po kaming pakialam kung ano mangyayari bukas, ginawa na po namin yung gusto po namin gawin. Now, hindi po lahat ng ginagawa po natin ay pinag-iisipan po natin. Okay? Halimbawa, pinag-isipan niyo ba talagang pumunta dito sa church? O dahil linggo lang? Yan po ang nais ko na itawid din dahil sa mga susunod pong pagpapangaral ng salita ng Diyos na may kaugnayan po sa atin pong tema ngayon, ang pagsamba sa ginintuang guya sa makabagong panahon, sa ating makabagong kapanahonan. Saan nila kinuha yung materyales na pinanggawa ng ginintuang guya? Kasi yung goya, tsokolate po yun. Sa Marikina ginagawa yun.
Yung guya, yun po yung baka. Okay. Saan po kinuha yung materyales na yon? Okay. Hindi, ang tanong ko saan? Hindi ko tinanong kung ano. Saan kinuha yung materyales na yon para gawing ginintuang baka? Saan kinuha? Ha? Sa mga tao. Okay, din ang sagot ng mga kapatid natin. Hindi po yan galing sa mga Israelita, galing po yan sa mga Ehipto. Kaya nagtatanong po tayo, dahil predisposed ang mga Egyptian, ibig sabihin, wala na silang magagawa kundi ipagkaloob ang hihingin sa kanila ng mga Israelita para umalis. Bakit? Kapag nanatili pa doon ng mga Israelita, mamamatay silang lahat. Now, mga kapatid, sa dami ng pwedeng ibigay, ginto ang ibinigay. At yung mga gintong iyon, na gamit ng mga Egyptian, ginamit din nila. Hindi natin alam kung saan ginamit ng mga Egyptians yung ginto. Pero kung titignan po ninyo, kung tataluntunin po ninyo, yung materyales na ginawang guya, hindi naman galing talaga sa kanila. May nagbigay sa kanila. Ito ang paralel. Ano ang ibinigay sa inyo at saan nyo ginagamit, paano nyo ginagamit? Diyos na nagbigay, hindi na Ehipto. Kasi mundo ang nire-represent ng Ehipto. So, anong ibinigay sa iyo ng Panginoon ngayon? At yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, na para gamitin sa pagluluwalhati sa Kanya, ginawa mong ginintuang baka, may katuwang ka pa. Kasi nainip kang yumaman, tumaya ka sa loto. At yung pinambili mo ng loto, kanino galing? Sa asawa mo. Paano nagkaroon ng pera ang asawa mo? Nagtrabaho. Nagkakaugat-ugat na, no? Kaya nga yung kwintas, kung titignan ninyo yung kwintas, dugtong-dugtong eh. At kanino galing ang lahat? Sa Diyos. Tingnan ko nga yung mga mauupo ngayon ng mata. Ayan. Sa Isaiah chapter 12 yata yun. Let me see. Sa Isaiah 44, merong kapirasong kahoy o isang kahoy, kinuha ng isang tao, pinutol sa dalawang bahagi, hinati. Yung kapiraso, ginawa niyang rebulto, yung kapiraso, ginawa niyang panggatong. Tingnan niyo yung theological significance niyan. Ano ang pwede ko ba kayong tanungin? Personal. Pwede ko ba? Lalo sa mga nagbabasa ng Biblia. Ano ang pinagkaiba ng Mount Horeb at Mount Sinai? Yung mga nagbabasa lang ng Biblia. Yung hindi, okay lang. Yung nagbabasa, taas ang kamay nagbabasa ng Biblia. Ano ang pinagkaiba ng Mount Horeb at Mount Sinai? Pareho lang po sila, mga kapatid. Hindi ho magkaiba ang Sinai sa Horeb. Isa lang yan. Isa lang. Ano ang significance niyan? Yun ang mahalaga eh. Dalhin natin sa pamilya. Ano ang significance ng bahay ninyo? Kiinuupahan yan, inyo yan, ibinigay yan, basta tinitirhan ninyo. Ano ang kaugnayan yan at ano ang kahalagahan yan sa pagkatao mo? Dahil doon ka nakatira, anong kahalagahan yan?
Hindi nyo ba napapansin ang lahat ng bahay may dingding? Ang batas ay dingding. Ang kautusan ay dingding. Sino ang nagbigay ng kautusan? Ang Diyos. Dapat sa bahay may Diyos. Di ba sa bahay merong bawal? May bawal, di ba? Walang bahay na lahat po pwede. At dito pinapakita na ang Diyos ay may kapamahalaan sa atin. Dahil ikaw ang bahay ng Diyos. You are a temple of God. No, kaya kung titignan po natin ang pagsasalamin sa Old Testament at dadalhin po natin ngayon at sa susunod na linggo yung prophetic warnings na tatalakayin po ni Bal at saka ni Dulce. Dito po natin makikita na saan po tayo ngayon? Saan? Sa Old Testament, sabi ng Panginoon kay Moses, huwag mong palalapitin ang mga tao maliban sa iyo sa paligid ng Sinai. Yung Sinai, sa panahon na ginagamit na inilalapit o idinidikit kay Moses. Okay? Yung Horeb, mga kapatid, sa mga propeta yan, ikinakabit. Isa lang yan. Isa lang. O bakit hindi pwedeng lumapit sa Diyos maliban kay Moses? Mga kapatid. Salaminin muna po natin. Hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon nang hindi malinis ang puso mo at hindi ka pinalalapit ng Panginoon sa panahon ni Moses. Pero dahil nga si Kristo ay namatay para sa atin, lahat tayo ay pinalalapit sa Kanya. Hindi na po bundok ang sumasalamin at ang pinanggagalingan ng kautusan. Tao at Diyos na po, walang iba kundi si Kristo Jesus. Ngayon, kung hindi po natin naintindihan ko ano ang kaugnayan ng relihiyon sa atin, bago po ito na adulterate, o bago po ito na abuso, bago po ito na abuse, mawawalan ka ng giya. Malabo, ibig sabihin yung tinatayuan mo ay buhangin, hindi ba to? Binanggit ni Pastor Joe kanina yung symbolical meaning ng darak. Ano ba yung darak? Pagkain po ng baboy yun, mga kapatid. Darak yun. Yun po yung usong pagkain ng baboy sa amin, darak. Alam ko nagugutom na kayo at alam kong gumagana na ang paggawa ng gintong baka dahil sa ang tagal naman ni Moses bumaba. If you like to find impatience in a particular place, go to a church. Gusto mong makita ang kawalang kapasensya ng mga tao, punta ka sa loob ng church. May nagpe-preach, may nagkukwentuhan. Huwag nyo nang hanapin sa ibang lugar ang impatience. Dahil mismo, ikaw ang pinaka-main character ng impatience. Huwag mong hanapin yun sa kapitbahay mo. Nasa sayo yan. Kaya nga sabi ng mga tao kay Aaron, dito na po ako magtatapos. Ay, salamat. Ano ba naman, Aaron? Ang tagal naman ng kapatid mo para praise na lang po ito. Hanggang kailan pa ba kayo maghihintay? Isang buwan mahigit na siya doon. Ano bang ginagawa niya doon? Kailangan namin ng mangunguna sa amin. Kailangan ng meron kaming nakikita. Kaya igawa mo kami ng mga Diyos. Magtataka kayo, ilang ginintuang baka ang pinagawa kay Aaron? Dahil sinabi ni Aaron, these are your gods. Pero kung titignan po ninyo, isa lang. Isa lang. Pero bakit ginamit yung salitang, these are your gods? Narito ang inyong mga Diyos. Kung meron lang sanang short clip o pwedeng ipalabas dyan sa screen natin. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid, permanente na po yan. Diyan, madadagdagan pa ng isa doon. Kasi nandito na po ang stage, nakaharap na po tayo dito.
Diyan na po yan. Kaya nangangailangan po ako ng mason, karpintero at welder at laborer. Nangangailangan po ako nun. Gusto ko na po ipagawa itong ating church. Bago man lang po ako mamatay, ay makita ko nakatindig na po ito. No? Sayang naman ang lugar. Ang ganda ng lugar natin. 150 square meters po ito. Okay? Kung wala po kayong ma-share monetary, mag-share kayo ng manpower. Okay? Pwede kayong gumawa dito. Walang sweldo. Pero pwede kayong pakainin. Sinasabi ko na po sa inyo ang totoo. Walang sweldo. Dahil sinabi ni Pastor Joe, ang pastor ninyo, walang sweldo. At hindi ako kumukuha dyan. Sa bulsa po ako ng asawa ko kumukuha ng allowance ko. At nasabi pa ni Pastor Joe, bakit kung magbabasa kayo ng Biblia, kailangan nyo magsimula kay Juan? Kasi nga, si Juan ay Juan. Kaya doon kayo magsimula, Juan. Sinulat ko yun dito para meron akong konting patatawa. Bakit kailangan basahin una ang aklat ni Juan? Kasi nga, Juan. Ayan. At panghuli, yung ginintuang baka nakatindig. Nakatindig yan. Nakasakay ba kayo doon? Kasi iba yung gumawa, iba yung sumasamba, iba yung nakasakay. Saan kayo doon? Sino po nakasakay na dito ng baka? Anong pakiramdam na nakasakay sa baka? Noong panahon namin ni Joe, wala kasing masyadong baka sa amin eh. Marami sa amin kalabaw. Lalo nung nasa probinsya ako, kalabaw doon. Ang sarap sumakay sa kalabaw. Iiwan ko kayo dyan sa tanong na yan. Nandun ba kayo sa baba? Ayan, nakataas, may credit card, merong, ano yung PS? PS. Ha? PlayStation. PS. Ayan. Merong, TikTok yan, no? TikTok, tapos merong brand, meron yung follow for more, 10K. Si Mr. Senator, 10K. Success! Tapos merong church. Tapos merong baka. Tingnan nyo po yan. Lahat ng mga bagay ay nasa taas. Nasaan ang mga tao? Nasa babang lahat. Itinataas lahat. Ang calling card, credit card, itinataas ang dollar, hindi sa Pilipinas yan. Kasi dapat pesos yan. Yung TikTok, ayan, pwede yan, universal yan. Yung PlayStation, yan. Yung brand, yung kotse, yung success, yung mga iniidolo po natin. At saka yung buy now, pay later, na meron naka-approve, at merong follow for more. At ang pinakamataas ay ang relihiyon. Nasaan ang tao? Nasa baba! Lahat ng tao nasa baba. Bakit? Itinataas nga tayo ng Panginoon eh. We're given dignity. We're dignified by God. And why is it in that illustration, we find ourselves below, not on the top? Yan ang mga nagpapahirap po sa atin. Lahat ng nasa taas, nasa ilustrasyon, yan ang nagpapahirap sa atin. Mga kapatid. A simple illustration. Nasaan ang tao? Samantalang the crowning glory of all creation is Adam and Eve. Sila ang pinakamataas sa lahat ng nilikha ng Diyos. Pero nung pumasok na ang chapter 3, tayo na po ang nasa baba at ang nasa taas ay ang kasalanan. And I don't see any reason bakit ang mga tao sa ngayon ganito. Wala akong makitang dahilan kung bakit tayo ganito. We are so confused, we are so impatient, we are so needy, we are always desperate for something except God. Walang batas sa Biblia na magpapataw sa iyo ng kaparusahan kung ikaw ay desperado sa Diyos.
Kaya huwag kayong magtaka kung bakit meron kayong mabibigat na problema sapagkat yan ang magdadala sa inyo sa pagkadesperado sa Panginoon. Huwag kayong madesperate sa mga bagay-bagay. At yun ang pakiusap ko mga kapatid. 2 linggo pa ang ating hihintayin. At doon sa 2 linggong yun, critical na po. Papunta po tayo doon sa pinaka-culmination ng prophetic warning ng Deuteronomy 32. Imagine, ilang libong taon na yan, tapos narito na yung culmination ng kahulugan ng nangyari sa kanila. So, alas 12 na po, alam ko pong nagugutom na kayo. Tayo pong natin tumayo. Ayan, nangihina na kayo, pati pagtayo ninyo, talagang bagal